Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga viewers at mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka pwede pong makisuyo, pa-subscribe naman po ng ating channel. Ang ipapakita ko po ngayon ay isang turbojet mini pan. Ang naging problema po nito ay nahulog, tapos ayaw nang mag-on, ayaw nang gumana, at ayaw na rin mag-charge. So pakita po natin kung paano ito i-repair. So yan, buksan po muna natin. Okay, pagkatanggal po niyan, tatanggalin din natin yung mga lock screw. Dalawang maliit yan magkabila. So tanggalin po natin yan. Ayan, tapos tanggalin natin itong pinakang board sa unahan ng LED. Tapos tanggalin natin ang mga connectors. Yan. So ganun lang po pagtatanggal. So dito sa ating pinakang body, may dalawang lock screw dito. Tatanggalin natin yan para makuha natin yung pinakang housing na nakadikit sa loob. Okay, so tingnan natin kung ano naging problema nitong ating turbojet mini pan. So yon, may isang wire po na nakatanggal dito. Ayan, may isang wire na natanggal. Siguro na nung pagkabagsak niya natanggal yung pagkahinang. So yon, try nating dikit doon sa isang hinang. Yun, umiilaw. So malamang yun po ang naging problema. Kaya tatry nating ihinang ito, ibalik natin kung gagana na siya. So yan, hinang muna natin, solder natin. Pagka solder po natin yan, check po natin kung gagana na yan. Sa mga bago lang pong gumagawa ng ganito, kung sakaling na mahirapan kayo mag solder, gumamit po kayo ng ng flux. Lagyan ng konting flux yung wire, tsaka yung paghihinangan nyo bago nyo lagyan ng soldering lead, para madali nating ma-indicate o maihinang yung wire. So yan, pagka nadikit natin, testing natin. So ayaw pa rin niyang gumana. Tingnan natin kung may iba pang natanggal o may kumawang sa loob ng unit. So wala naman wala nang iba. Malamang yun lang talaga. Kaya itatry po natin itong i-reset. Tanggalin natin yung mga connectors. Wala naman itong reset button, kaya tatanggalin na lang natin yung mga connectors na papunta sa ating battery. Pagkatanggal po niyan, yung mga ilang segundo lang, ibalik natin. Tapos saka natin i-testing ulit. So yung mga connectors na yun, yan papunta ng battery. So itong isang connectors na ito, isang connector na ito, itong pupunta ng baterya, itong tinanggal natin, tapos binalik din natin ulit. So testing natin kung na-reset na. So yun, gumana. So yun ang naging problema. Kahit naihinang na natin yung natanggal na wire,
ayaw pa rin niya mag-on. Kailangan pa pala itong i-reset. So wala naman isang reset button, kaya tinanggal na lang natin yung power connector niya. So yun, balik na po natin. Okay na ito. So kung sakaling mangyari po sa inyo yung ganitong problema at na-repair nyo na tayo pa rin gumana, tanggalin nyo lang yung connector para ma-reset siya at gumana uli. So balik na po natin mga lock screw natin. Yan, pati yung mga wire, balik lang po natin ng maayos para hindi siya maipit at maputol yung wire pag naipit. So yan, balik na natin itong ating LED board. Yan. So itong pinakang takip niya, may guide yan kung saan mo ilalagay. Itatama nyo lang yung pinakang guide niya, tapos doon niya itatapat para may pasok niya ng maayos, kasi kung hindi siya nakatapat, hindi siya papasok na maayos at malamang nakakawang. So ganun lang, ganun din sa kabila. So paglalagay din natin yung takip nung sa kabila nito, may guide din yan. Titingnan nyo lang kung saan nakatapat yung guide niyan. So yun, pag nakita nyo na, tapat nyo lang dun sa guide nun. Yan, katulad nito. Salpak mo rin ng ganun para pag binalik mo, sakto at hindi rin siya kakawang. Yan. So okay na, testing natin. Yun, gumana na, oh. So ganun lang. Medyo madali lang gawin ito kung alam mo yung pagbukas, kasi sa pagbukas pa lang baka mahirapan ka na kung hindi mo kabisado. So yun lang po, okay na ito. Salamat po sa inyong panonood. Sana pag na-encounter nyo ito, makatulong sa inyo. Thank you po sa lahat na nanood. Please subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you.